Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi syempre bilang estudyante, bilang kabataan, curious ka sa mga gusto mong matutunan, adventurous, gusto mong maranasan lahat. Kaya umabot sa punto na gusto mong matry paano maging aktivista. Kaya 2012 yun at tuloy-tuloy yun. Kaya mabilis hanggang sa na-recruit ako sa partido. Naging ganap na kasapi noong 2013. Hanggang sa 2015, tinapos ko muna yung pag-aaral ko, nag-graduate. Doon ako sumampa sa NPA sa bandang rehiyon ng Cordillera. Isang taon doon hanggang sa nilipat nila ako sa Ilocos noong 2016. Ganun. Kaya halos 5 taon yung tinagal ko sa loob ng hukbo. Yung natural na pattern, tuloy-tuloy yung, kumbaga sa bata, yung paglaki mo dumami yung nalalaman mo, dumami yung na-experience mo, ganun. Pero sa loob ng hukbo, yung mismong pamilya mo, hindi mo pa naman makakalimutan yun. Namimiss at mamimiss mo pa rin sila. Lalo na sa panahon na nakakaramdam ka ng pagod at hirap. May isip mo pa rin yung dati mong buhay. Ganun. Kaya sa loob ng 5 taon, nandun, yung isip ko ay nandun pa rin, niisip ko pa rin yung pamilya ko nun. Ganun. Hanggang sa to the point na sunod-sunod na yung mga focused military operation sa larangan. Sunod-sunod yung mga labanan, operasyon, namatayan ka ng mga kasama. Yung latest po yung noong August 8 na nasama doon yung parang tinuturing matalik na kaibigan mo si Maymay. Yun naman yung isang doon, parang may patutunguhan pa ba itong ginagawa ko? Parang pagod na yung utak ko, pagod na yung katawan ko. Hanggang sa nitong buwan lang ng July, ay yun nga nalaman ko na buntis pala ako. Mas lalong dun ko na iniisip na ayoko na talaga, parang pagod na ako. Parang wala namang kasalanan tong batang tong nabubuo sa loob ng tiyan ko. May chance pa para mabuhay kaming dalawa. Wala akong ibang hihingan ng tulong kundi yung pamilya ko pa rin. Hanggang sa hinintay ko na lang muna yung time na bigyan nila ako ng maternity leave. Umabot pa ng 6 months yung pagbubuntis ko bago nakalabas. Doon na ako nag-decide nung December. Kasi talagang gusto ko na ng peace of mind. Pagod na rin yung utak ko at wala nang patutunguhan yung mga hirap mo doon sa loob. Paulit-ulit lang din naman yung mga nangyayari. Parang yung mga susunod pang 5 taon ulit, mas ilalaan ko na lang sa mas maayos pa na buhay sa ibang paraan. Halimbawa, yung pagpapalaki sa magiging anak mo. Ganun lang po. Kaya dun po sa mga nanay na hanggang ngayon ay hindi pa kasama yung mga anak nila, sa una, totoong mahirap na hikayatin. Pero wag mag-give up. Kasi darating din na sa punto one day, sila din mismo ang lalapit sa inyo at hihingi din ng tulong. Pero hindi mali yung ginagawa nyo ngayon. Kasi ginagawa nyo din yan, yung tungkulin nyo bilang magulang sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat, Sherry May. Pwedeng malaman,
We're going to open this we're going to field questions, no, from our viewers and from the media. By the way, we are being shown live, being aired live sa NTF LCAC page natin and sa Kalinaw News and the other agencies, SMNI nandito rin. So, pwedeng malaman muna, ilang taong ka nung na-recruit ka? 2010 to 2012, naging kasapi, ganap na kasapi ka na 13? 22 years old po ako na... Pumasok? 17 po ako nag-college. So, 17. So, pare-pareho ng experience natin. Ganong edad din. Ganong edad din ako na-recruit noong 1990. No? So, what prompted you, ano yung nagtulak sa'yo talaga na finally to decide na iwan na ito? Yung kilusan na yan? Tulad po ng sinabi ko kanina na nakikita ko na wala na rin naman ng patutunguhan yung ipinaglalaban mo. Kasi kahit anong hirap ang gawin mo, wala rin namang nagbabago. Paulit-ulit lang din naman. Ganon. Pwede ka namang tumulong sa kapwa mo tao, pero sa ibang paraan na hindi mo nararanasan na mamatayan o may maipahamak ng ibang tao. Yun na rin yung inisip ko. Alright, salamat. So, ipasa ko po muna kay Angel para mag-field ng mga questions sa ating po mga viewers. Maghihingi po tayo ng mga reaction from our Hook Moms and most especially kay Chan Chan bilang may connection po tayo kay Ma'am Cheryl. Sige po, sir. Ibibigay ko na lang po ito sa microphone. Meron na pong microphone. Sige po. Chan Chan, ikaw muna, Chan. Sige. Siguro yung sa akin ay tama Tama yung binabanggit ni Ka Sherry. Tama yung mga patterns. Tama kung paano kami pare-pareho na ni-recruit nitong mga legal fronts organization. Katulad ni Ka Sherry, marami pa kaming mga kabataan yung nagsimula sa pagiging miyembro muna nitong mga legal fronts organization. Ngunit ito ay hindi lang dahil sa ni-recruit kami na basta, kundi nandoon yung kagustuhan namin na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ginamit nila itong mga isyong panlipunan, ginamit nila yung mga iba't ibang usapin ng lipunan para kami ay malinlang at ma-recruit nitong mga organisasyon na ito. Itong mga organisasyon tulad ng Anak Bayan, League of Filipino Student, Kabataan Party List at iba't iba pang mga organisasyon na binabanggit nila na sila daw ay para sa bayan na nagsisilbi naman sa interes ng CPP, NPA at NDF ay itong mga kabataan na nare-recruit nila ay kapareho ng mga pinagdadaanan din namin ni Ka Sherry, pareho ng pinagdadaanan naming mga former rebels, nila Ka Amihan at ng iba't iba ko pang mga kasama mula sa sentrong alyansa ng mga mamamayan para sa bayan o sambayanan. Pare-pareho kami ng karanasan na kami ay nalinlang gamit itong mga isyong panlipunan, dinala sa kabundukan upang magsilbi doon sa interes ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Ginamit kami upang mag-conduct ng mga extortion activities, arson activities o panununog sa mga kagamitan ng gobyerno. Yung mismong kakainin na lang ng mga magsasaka ay ibibigay pa o kukuhanin pa ng mga NPA. Ganito yung naging buhay namin. Pinalaki kami o inalagaan kami ng CPP, NPA, NDF para pumatay ng kapwa Pilipino. Kaya lagit-laging tayong mga kabataan, lagi nating binabanggit ay tayo yung pag-asa ng bayan. Tayo yung pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Ngunit kailangan din nating makita kung sa papaanong paraan nga ba tayo magiging pag-asa, kung magiging sa paraan nung nagsisilbi sa interes ng iilang nagahari mula dito sa CPP, NPA, NDF, sa interes nitong mga nasa sentrong liderato ng Communist Party of the Philippines. O magsisilbi tayo doon sa malawak na hanay ng sambayan ng Pilipino para sa pagpapaunlad ng sarili nating bansa at pagpapaunlad doon sa kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Kaya
hamon ito sa ating mga kabataan, hamon ito sa ating mga magulang na maging matibay, maging palaban at maging desisibo doon sa paglaban sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army, at sa legal front organizations nito na Kabataan Party List, Anak Bayan, LFS, and sa lahat ng mga organisasyon na kaalyado ng Makabayang Koalisyon sa Kongreso. Sa tanging paraan ng paglaban ng ating mga magulang, paglaban nating mga kabataang Pilipino, paglaban sa Communist Party of the Philippines, makakamit yung pangmatagalang kapayapaan. Sa pamamagitan ng paglaban natin at pagsugpo sa terorismo ay makakamit natin yung totoong kaunlaran na pinapangarap natin sa matagal na panahon. Kaya napakarami pa nating laban na susuungin, napakarami pa nating digmang dapat ipagtagumpay, at ito ay yung digma sa pag-abot ng ating kapayapaan, at ito ay ang pagpapabagsak ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Kaya sama-sama po tayong lumaban, maging kaparte ng mga organisasyon na naglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino, maging kaparte ng organisasyon na magpapaunlad sa bansang Pilipinas, na yung ating tunguhin ay yung pagtulong sa gobyerno kung paano niya pa mapapaunlad yung pamumuno niya sa ating bansa.